Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 130. Lumang Tipan, Judges 10, Judges 11. Bagong Tipan, John 6:25-59. Pagkatapos nila siyang matagpuan sa kabila ng lawa, sinabi nila sa kanya, "Rabi, kailan ka nagpunta dito?" Sumagot si Jesus sa kanila, sinasabi, "Tunay nga, hinanap ninyo ako, hindi dahil nakakita kayo ng mga tanda, ngunit dahil nakakain kayo ng ilang tinapay at kayo ay nabusog. Tumigil kayo sa pagtrabaho para sa pagkaing nasesira, ngunit pagtrabahuhan ang pagkaing mananatili panghabang buhay na ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak sa kanya." Pagkatapos sinabi nila sa kanya, "Ano ang dapat naming gawin, upang magawa namin ang mga gawain ng Diyos?" Sumagot si Jesus, "Ito ay ang gawa ng Diyos, na kayo ay sumampalataya sa kanyang isinugo." Kaya sinabi nila sa kanya, "Kung gayon anong tanda ang gagawin mo na maaari naming makita at maniwala sa iyo? Ano ang gagawin mo?" Kinain ng aming mga ninuno ang mana sa ilang, katulad ng nasusulat, binigyan niya sila ng tinapay mula sa langit upang kainin. Pagkatapos, sumagot si Jesus sa kanila, "Tunay nga, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay mula sa langit, ngunit ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay mula sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay nanggagaling mula sa langit at nagbibigay buhay sa mundo." Kaya sinabi nila sa kanya, "Ginoo, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay, ang lalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumampalataya sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Subalit, sinabi ko sa inyo na nakita ninyo na ako, ngunit hindi pa rin kayo naniniwala. Lahat ng ibibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lalapit sa akin ay hinding-hindi ko itataboy. Sapagkat ako ay bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang aking kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na dapat walang sinuman akong maiwala sa lahat ng ibinigay niya sa akin, subalit dapat maibangon sila sa huling araw. Dahil ito ang kalooban ng aking Ama, na bawat isa na nakakakita sa Anak at sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya sa huling araw." Pagkatapos nagbulungan ang mga Hudyo tungkol sa kanya dahil sa sinabi niya, "Ako ang tinapay na bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito ay si Jesus na anak ni Jose, na kilala natin kung sino ang ama at ina? Paano niya masasabi, 'Ako'y bumaba mula sa langit'?" Sumagot si Jesus, sinasabi sa kanila, "Tigilan ninyo ang pagbubulong-bulungan sa inyong mga sarili. Walang taong maaaring makalapit sa akin maliban na lamang kung ay lapit siya ng Ama na siyang nagsugo sa akin, at ibabangon ko siya sa huling araw. Ito ay nasusulat sa mga propeta, silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Bawat isang nakarinig at natuto mula sa Ama ay lalapit sa akin. Hindi saang sinuman ang nakakita sa Ama, maliban sa siyang nagmula sa Diyos nakita na niya ang Ama. Tunay nga, ang mananampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Kinain ng inyong mga ninuno ang mana sa ilang at sila ay namatay. Ito ang tinapay na nagmula sa langit, upang ang isang tao ay kumain ito at hindi mamamatay. Ako ang buhay na tinapay na nagmula sa langit. Kung sino man ang kumain ng ilang tinapay na ito, siya ay mabubuhay magpakailanman. Ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman para sa buhay ng mundo." Ang mga Hudyo ay nagalit sa isa't isa at nagsimulang magtalo-talo, na sinasabi, "Paanong ibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kainin natin?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Tunay nga, maliban na lang kung kakainin ninyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay sa inyong mga sarili. Sino man ang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan,
at ibabangon ko siya sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo ay nananatili sa akin, at ako sa kanya. Gaya ng buhay na ama na nagsugo sa akin, at gaya ng ako ay nabuhay dahil sa ama, ang kakain sa akin ay mabubuhay din dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit, hindi tulad ng kinain ng mga ninuno at namatay. Ang kakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito sa sinagoga habang siya ay nagtuturo sa Capernaum. Mga awit, Psalm 59 is the 1-8. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na nagbabalik tanaw sa katapangan ni Jephthah habang hinaharap niya ang malalaking hamon, tulad ng mga pagsubok na aming kinakaharap sa aming buhay. Tulungan mo kaming alalahanin na, tulad ng tinapay ng buhay na iyong inialay sa Juan, ikaw ang nagbibigay ng pagkain sa aming kaluluwa at nagbibigay ng lakas para sa aming paglalakbay. Tulad ng paghingi ni David ng kaligtasan sa Awit Kapitulo 59, naway hanapin din namin ang iyong proteksyon at lakas sa mga sandali ng aming takot at kawalan ng katiyakan. Gabayan mo kami upang magtiwala sa iyong katapatan at umasa sa iyong mga pangako, sa pagkaalam na ikaw ang aming kanlungan at pag-asa. Naway ang iyong presensya ang maging aming aliw at katiyakan. Amen.